Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Ami from Japan, Kabayan. Capricorn, this reading is for you. Tingnan natin, tao na nakakonect sa'yo. Hindi ko na i-explain. Lagi naman natin itong ginagawa. Tao na nakakonect kay Capricorn, ano ang nararamdaman mo kay Capricorn? Anong intensyon at aksyon mo kay Capricorn? Capricorn, anong nararamdaman mo sa tao na to? Ano ang blind spot ng connection ito? Anong energy ni Capricorn this December 2024 at universe, ano po ang maia-advise nyo kay Capricorn this December 2024 at ang overall energy ni Capricorn this December 2024. Tao na nakakonect kay Capricorn, ano ang nararamdaman mo kay Capricorn? Tao na nakakonect kay Capricorn, nala, 5 of Blade. Ano ang nararamdaman mo kay Capricorn? Yung nag-aaway. Tingnan natin. Tao na nakakonect kay Capricorn, ano ang nararamdaman mo kay Capricorn? The Emperor. Capricorn, anong nararamdaman mo dito? Sa tao na to. Capricorn, anong nararamdaman mo sa tao na ito? The Eight of Wands. Tingnan natin. The Ace of Coin, no? May bonus ata kayo, ah. Tingnan natin. Bakit Emperor ang nararamdaman mo kay Capricorn? Tao na nakakonect kay Capricorn, bakit? Bakit? Ano yan? Ano to? Ay. No. Ano to? Okay. Okay. Ang nararamdaman niya sa'yo, Capricorn, ikaw daw yung tao na you give an effort and focus sa trabaho mo, ganyan, sa mga ginagawa mo this time, no? Andito ka rin sa situation na parang straightforward ka kung magsalita, no? Or kumbaga din yung sitwasyon na minsan siguro hindi mo na pag-iisipan yung gusto mong sabihin. Siguro gano'n, no? And then also, nararamdaman niya sa'yo din minsan na minsan daw is parang handun ka sitwasyon na parang minsan hirap ka, nahihirapan ka sa mga ginagawa mo, pero you are keep moving at saka nahandun pa rin yung sitwasyon mo, nahandun ka pa rin sa nakapokus ka pa rin. Kumbaga handun pa rin yung confident sa lahat ng ginagawa mo, sa trabaho mo, ganyan. Ano you are the person daw na when it comes sa trabaho is rules is rule. Ganyan, ganun ka raw. No, kumbaga, you are the person na hati ang family, hati ang karelasyon, ganyan. Hati yung trabaho pala. Ano ba yan? Yan ang nakikita ko sa'yo. Yan. Pero nakikita ko naman na importante din naman yung iyong family, no, sa nakikita ko sa'yo dito. Kumbaga, nahadun ka talaga na nararamdaman niya sa'yo talagang focus ka sa mga trabaho mo, sa ginagawa mo, ganyan. Focus ka sa mga dreams mo, ganyan, no? Doon ka nakapokus. Kahit alam mo na mahirap kamten or mahirap gawin o minsan nahihirapan ka, pero you are keep moving to fight, to focus, and hindi ka nawawalan talaga ng confidence. Tsaka napaka-patient mo daw, sinasabi niya dito. Kasi minsan mahirap na yung ginagawa mo. Tuloy-tuloy ka pa rin daw eh. Napaka-patient mo rin daw, sabi niya dito. Ganda. Tingnan natin, bakit 8 of Wands ang nararamdaman mo sa tao na to, Capricorn? Bakit? Ano yan? Bakit 8 of Wands?
nararamdaman mo sa tao na to. Bakit? Ano to? Ano yan? Tapos na to? Lumabas din siyang emperor, oh. Okay. Ay, sinabi ko na ba to? We have the fire in Sagittarius, the fire in Aries. We have the air, Aquarius, Gemini, in Libra. Taurus, Virgo, Cap, lahat naman na dito, fire in Leo. Yan. Nararamdaman niya sa'yo, ganun na, Capricorn na. Ikaw daw yung tao na ganun. Okay, Capricorn, nararamdaman mo sa kanya, sabi mo sa kanya, ano? Ito daw yung tao, nararamdaman mo sa kanya is, masyado siyang, overkind, no? Yan, overkind, ganyan. Also, understanding, pero may limit. And then, nararamdaman mo rin sa kanya, Capricorn, parang meron siyang, no? Parang ikaw, hindi ka ba para kayo nagmi-mirror to each other? Parang you are mirroring to each other, eh. Sa nakikita ko dito. May similarity kayo, dalawa. Kasi, pareho kayo, focus kayo sa ginagawa niyo this time, no? Kumbaga, yun nga, siguro, minsan hindi kayo nag-uusap. Pero, ang nakita ko kasi sa kanya, nararamdaman niya sa'yo. Gusto niya ka rin daw niya kausap, minsan, no? Siguro nga, nag-uusap naman kayo, pero hindi ganun ka-close. Hindi ka ganun ka-close. Kumbaga, nag-uusap kayo, pero, handun kayo sa sitwasyon na ginagawa mo yung ginagawa niya, ginagawa niya. Ganun. Ang nakita ko dito. Yun, nararamdaman mo sa kanya, Capricorn, yun, understanding, mabait, overkind, and then also, yun nga, nagkakaroon lang talaga kayo ng limitation when it comes sa pag-uusap kasi sa mga ginagawa niyo this time, no? And also, nararamdaman mo sa kanya is, Capricorn, is siya yung tao na parang may kalakaran na nangyayari. Parang pareho naman kayo. Rules mo, rules niyo. May rules kayo parehong dalawa. No, sa nakikita ko dito. And then also, kung man kayo is, hindi man kayo magkahiwalay, ang nakikita ko dito, or nagkahiwalay man kayo ng tao na to, ang nakikita ko dito, hindi kanya kayang iwanan eh. Wala akong nakikitang pag-iwan dito, no? Kasi ano pa rin yung pag-uusap or I want to talk to you, ganyan. I want to connect sa'yo, ganyan pa rin nakikita ko dito. Handun din yung situation na nararamdaman mo sa kanya, Capricorn, is parang minsan umiiwas din siya. No, siguro kapag may mga sitwasyon siguro na hindi nagtutugma yung roles yung dalawa, yan, di ba? Kumbaga, yung gusto niya, yung iba yung gusto mo, no? Parang handun din yung pag-iwas. Maaaring umiiwas ka na lang para hindi na lang lumaki yung away, o kaya hindi magsimula yung faya o yung baga, no? Maaring gano'n, no? Nararamdaman mo sa kanya na maaring iiwas. Ikaw or siya na lang ang umiiwas sa nakita ko. May mga pag-iwas effect din ako, no? Para lang hindi masaktan ng isa't isa o wala lang may masaktan. Ganun sa nakita ko sa'yo dito. And then also, nararamdaman mo sa kanya parang ano to? Nararamdaman mo sa kanya may pagkamatigas ulo niya. Pareho lang naman kayo eh. Pareho lang kayo. Kasi pareho kayo emperor, lumabas oh. Oo, pareho lang kayo. Oo, kasi rules niya. Pareho lang kayo. Pareho kayo may mga pinaniniwalaan sa bawat isa. Yan ang nakikita ko sa inyo. Kumbaga, kulang lang siguro kayo sa pag-uusap talaga. Nag-uusapan kayo. Baka talent portion. answering portion ba yun? Yung parang sa ano? Ano pangalan mo? My name is ganito. Diba? Saka nakatira. Baka naman ganun lang kasi. Kaya nga sabi ko sa inyo, para kayo nag-mirror to each other, diba? Tingnan natin ang intention niya. Tawag na ako kay Capricorn. Anak, baba ka muna. Anong intention mo kay Capricorn? Tao na lang. Ay, namatay yung iPad ko.
Wait. Kaping mainit. Anong nararamdaman mo kay Capricorn? Taon na ako na kay Capricorn. Anong nararamdaman mo kay Capricorn? Ano ang nararamdaman mo kay Capricorn? Dalawa to, the Hangman and the Judgment. Okay. Anong action mo kay Capricorn? The Two of Coins. Tingnan natin. No, the King of Coins. Bakit the Hangman and Judgment ang intention mo? Tamo, 8 of Coins, lumabas na to sa iyo, Capricorn. Intention niya sa'yo, we have the Judgment and the Hangman. Okay, and the Star. Okay. Intention niya sa'yo, gusto niya magkaroon kayong dalawa ng they waiting. Maaring tinext mo siya, o naghihintay siya kasi ng pag-uusap dito, o naghihintay siya ng clarity sa'yo, no? Kung ano talaga yung gusto mo, nararamdaman mo, or vice versa tayo, kanya. No, andito yung sitwasyon na they want gusto niya ng give and take. Ganyan, sa iyo. No, intention niya ganun. Gusto kanya kausapin, actually. Naghihintay siya, maaring iti-text ka niya, o iti-text mo siya, o baka nag-text na siya sa'yo, baka hindi ka nagre-reply, o kaya ni-read mo lang, di ba? He's still waiting to answer, or ng revelation, or naghihintay siya may hinihintay ka niya eh. Hinihintay ka niya makausap, ganyan, or may hinihintay siya na baka may gusto siyang sabihin sa'yo, no, naghihintay lang siya ng tamang timing, ganyan, sa nakita ko dito. Love ka naman niya, sa nakita ko, kasi gusto niya ng pagbabago dito eh. Intention niya is, I want a clarity, kung ano ba talagang gusto mo, ganyan. Kumbaga, kung kayo is nag-away nito, o nagkaroon siya ng disappointment sa'yo, o nagkaroon ka ng disappointment sa kanya, ganun din. Parang gusto niya ng totoong clarity sa inyong dalawa. Gusto niya ng pagbabago, ng changes, or pagbabago this time. Kasi gusto na niya ngayon ng give and take dito sa inyong dalawa. Yun ang intention niya sa'yo. Tingnan natin. We have the Taurus, Virgo, Capricorn. We have the Aries, Leo, Sagittarius. And we have the Fire in Sagittarius. And also Pisces, Cancer, Scorpio. Yan. Parang lahat naman nandito. Wala palang air. Malay mo na nandito yung air sa iba. Tingnan natin si Two of Coins. Ang action niya sa'yo is the Two of Coins. Three of Pentacles. 2 and 3, oh. Ano yan? Okay. Action niya sa'yo is talagang gusto niya ng pag-uusap. No? Gusto niya ng pag-uusap. Hando siya sa part na actually minamatyagan ka niya, no? Minamatyagan ka niya. Palagi naman siya they thinking of you. Sa nakita ko dito, andun pa rin na gusto niya pa rin ng pag-uusap, or gusto niya talaga ng clarity this time. Gusto niyang may malaman sa'yo. No? Kasi gusto niya dito ng renewal in this relationship, or konting pagbabago man lang dito sa relasyon na to, no? Or ikaw, or siya, ganyan. Sa nakita ko dito. Parang andito rin yung tinitimbang niya, or kasi andito kasi sa sa sitwasyon kayong dalawa na parang nagtitimbangan kayo, alam mo yun? Parang nagtitimbangan kayo ng nararamdaman, ganyan. Actually niya gano'n, I want to talk to you, gusto ko lang magkaroon ng clarity, o gusto ko lang aminin mo, o may gusto siyang malaman sa'yo actually. May gusto siyang malaman sa'yo. Pero gusto niya kasi dito ng pagbabago. Ganyan. Mahalaga ka naman daw sa kanya.
at pinapahalagahan niya itong sitwasyon. Kasi kung titingnan ko dito, kasi gusto niya ng give and take relationship, di ba? Dito rin, sa nakita ko dito na, I want to talk to you. Gusto kong ma-clarity at gusto niya siguro magpaliwanag if ever na kung nagkakaroon sa inyo ng third party relationship sa nakita ko dito, maaring isa sa inyo is naghahanap ng kasagutan o gusto mong makita o sabihin niya yung bakit ganun, bakit ganyan, totoo ba, ganyan, no? Sa nakita ko to at gusto ng renewal o muling pagbabago ng sitwasyon na to, no? Sa nakita ko dito. Kasi gusto uli ng partnership ang nakita ko dito. Tingnan natin ang blind spot. Gusto niya ng communication. Ano ang blind spot ng connection ito? Namatay na naman yung iPad ko. Ayun. Ano ang blind spot ng connection na ito? Maaring ikaw ito or siya. Okay? Ano ang blind spot ng connection ito? Is the world. We are the world. Tingnan natin ang universe. Ano po ang energy ni Capricorn this December 2024. The Seven of Wands. Okay? Ano naman po ang i-advise nyo kay Capricorn this December 2024 universe? Ano po ma-advise nyo? The Six of Blade. Okay. Universe, ano overall energy ni Capricorn? Is the Four of Blade. Blade na naman. Ano ka? Capricorn, masyado kang palaisip. Overthinking. Tingnan natin. Bakit the world? We are the world, Bakit the world ang LDR ba kayo nito? Ay, Ace of Sword. Ace of Sword. Okay. Okay. Okay, ang blind spot na connection na ito, magkalayo man kayo o hindi man kayo, magkasama man kayo o magkalayo man kayo o hindi yung sitwasyon kasi na itong tao na to, they want to talk to you, no? Meron siya talaga kasi parang itong tao na to, parang nagkaroon siya ng isang disappointment when it comes dito sa relationship na to, no? O, nagkaroon ng hindi magandang outcome sa relasyon na to at nakikita ko sa kanya is itong taon na to is hindi pa siya makamove on this time. Ay, di ko pa nasasabi, no? And we have the Aquarius, Gemini, Libra. Ano to? The fire in Aries. The fire in Leo. Also, yun nga, water pala yun. Pisces, Cancer, Scorpio. Also, the Leo, Taurus. Halos lahat dito Aquarius and Virgo. Halos lahat dito. Kung kayo is LDR or magkalayo kayo, pagkaiba kayo o nagkahiwalay man kayo o magkaiba kayo ng baryo, bansa, ganyan, no? Sa nakita ko dito. Ang nakikita ko dito is nagkakaroon sa kanya ng blockage kasi itong tao na to is hindi pa siya nakaka-move on, no? Oo. Nalalak o plano siya sa ngayon, this time. Sa nakikita ko dito. Pero, gusto kanyang kausapin kasi may gusto siyang malaman this time, palagi kanya iniisip itong tao na to, masyado siyang mapag-isip. Masyado siyang I want to talk to you. Nandun yung frustration nitong tao na to. Nagkakaroon siya ng regret actually. Dito, no? Nagkakaroon siya ng regret
kung kayo is nagkahawalay nito o may mga hindi siya nasabi sa inyo o magkasama man kayo, nagkakaroon siya ng regret kasi maaring may mga hindi siya nasabi sa iyo, ganyan, maaring itong tao na to is, o vice versa tayo, itong tao na to is, maaring may mga gusto siyang sabihin na hindi niya nasabi, gusto niya ng i-clarity yung isang bagay, hindi niya nasabi, ganyan, no? Kumaga nagkaroon ng restriction, nahado siya sa frustration dito. Nagkakaroon siya ngayon ng self-doubt this time. Kung i-chase ka ba niya or hindi sa nakakita ko dito. Maaring iba dito nagkaroon ng moving home, no? Nagkaroon ng moving home ata. Baka nagkahiwalay nga kayo or ano, no? Or talagang medyo hindi lang talaga kayo nag-uusap nito. Yan. Kasi in this relationship, kasi parang may mga unfinished business ako nakikita sa inyong dalawa. Yes, mas maganda kasi ano lang, ang tahimik eh. Ang tahimik ng mundo nyo. Promise. Ang tahimik kasi ikaw may gusto kang sabihin sa kanya, hindi mo naman nasabi lahat. Tapos siya may gusto niyang sabihin sa'yo, hindi rin niya nasasabi sa'yo. Kaya ang tahimik ng mundo nyo. Pareho siguro kayong tahimik. Ganun ang nakikita ko dito. Itong taon na to medyo lack of confidence, no? Lack of confidence siya ngayon. Kumbaga, hando siya sa may mga plano siya. Halimbawa, plano niyang kausapin ka or vice versa, pero nadi-disappoint siya kasi hindi niya magawa. Hindi niya magawa yung plano na yun. O kaya, gusto kanyang i-let go, pero hindi niya kayang i-let go ka. Kasi hindi pa rin yung pag-chase na nakikita ko dito. Para sa kanya kasi parang may mga unfinished business kayong dalawa. No, sa nakita ko dito, gusto niya uli ng pagbabago dito. Actually, gusto niya pagbabago. Parang hindi siya sa sitwasyon na dito na anong uri ka man. Anong uri ka man, palaka ka man, o isda, may joke. Kumbaga, dito sa sitwasyon na anong klase ka mang tao. Diba? Anong klase ka man tao, tatanggapin kita. Ay, sana all. Ganun ang nakita ko sa kanya. O, nagbago ka man, o hindi ka man nagbago, ganun ka pa rin man. Ganyan, I'm always thinking of you. Parang nandun pa rin yung care, nandun pa rin yung pagmamahal na nakikita ko dito, no? Nandun pa rin yung relationship na gusto niya ng pagbabago dito sa relationship. Gusto niya uli ng bagong simula sa'yo. Gusto niya uli ng new beginning or a new journey ng relationship niyo. Ganyan. O di kayo na. So, inggitero talaga ako, no? Sorry, inggitero ang ating nyo. And bakit 7 of Wands ang ano mo, energy? Ano to? About? Ano yan? Okay. Capricorn, ang energy mo this December is meron ka daw isang sitwasyon sa buhay mo na parang may mga tensyon ako na nakikita sa'yo, no? Parang may mga tensyon na nagaganap sa'yo na medyo nai-stress ka, nag-aalala ka, nagwo-worry ka. Maybe kung this is a past, is parang nahata ka pa ng nakaraan dito sa nakikita ko dito, no? Andito rin yung situation na gusto mo nang i-release yung sitwasyon na to sa buhay mo. Yung may nararamdaman kasing challenge this time. Siguro handun nga yung anxiety, depression, pag-aalala, tapos o kaya medyo may mga tensyon na hindi pa kasi nare-resolbahan, baka ito rin to, 'di ba? Itong love na to or ano man ito sa sitwasyon mo. Kung ano mga tensyon na hindi pa nare-resolbahan o na-clear, no, sa nakita ko dito, hindi yung sadness mo eh. Nandito yung sitwasyon na gusto mong depensahan or napaka-busy mo lang talagang mag-isip sa mga bagay na nai-stuck ka, sa mga bagay na natatrap ka, sa mga bagay na inaalala mo this time sa nakikita ko dito, either sa trabaho mo o sa relationship mo, no? Sa nakikita ko dito kasi andito rin yung sitwasyon na maybe iba sa inyo is nahuhold talaga kayo ng nakaraan. Yun. Hindi ko lang alam kung yung iba sa inyo
dahil sa sobrang busy nyo sa trabaho nyo, medyo nababagot na kayo at naiinip na kayo at nahihirapan na kayo at nai-stress na kayo. Diba? Parang handun na kayo sa sitwasyon nyo na lalago ba ako dito sa ginagawa ko? May mangyayari ba sa ginagawa ko? Parang ganun kayo. Parang ba't ako rin naman ng talunan? Parang ganun. Parang yung iniisip nyo siguro iba na, na hindi worth yung tinatrabaho mo dun sa sinasahod mo. Alam mo yun? Yun ang nakikita ko. Kaya medyo nakikita ko dito na parang na medyo stress, no? Sa nakikita ko dito. Also, yun dito sa sitwasyon na to, parang may taong nagsisisi. Hindi ko alam why. Parang nakikita ko sa inyo kung sa trabaho to, parang sobra yung trabaho nyo, no? Kasi parang kayo ba pumasan? No, parang ang busy-busy nyo, parang sa inyo na lahat eh. O pa talagang gusto mo na talaga ng work? Tingnan natin bakit po six of blade ang advice niya sa'yo. Siguro dito mayroong nakikita kasi ako dito pasaway. Hindi ko alam kung sino yung pasaway. Baka anak mo, baka kasama mo sa trabaho, baka ikaw pasaway ka. Tingnan natin. Bakit po 6 of blade? Anak, opo yo. Thank you. Ang advice niya sa'yo is, ang sinasabi dito is, nag-aaral ba kayo? Parang, may mga sinusulat kayo, pinag-aaralan kayo. Ganyan. Advice niya sa'yo is, kailangan mo na daw mag-move forward, no? Or mag-take it action. Nako, binigyan na naman ako ng pupo ng anak ko. Kalilinis lang ni mami eh. Kailangan mo na daw mag-move forward at mag-take it action, no? Sa nakikita ko dito. Sinasabi niya, huwag ka daw lang maghintay sa wala, no? Or maghintay ka ng miracle, no? Walang babaksak na bayabas. Pag bulok, babaksak yun. You need to take it action, yan. Advice sa sa'yo is, you need to leave behind whatever holding you back sa nakaraan, o yung mga pagod na yan, yung mga tension na hindi na resolbahan. Kung ano man yan, kung ano man nakakapagpapabigat sa buhay mo, sa sarili mo, i-leave behind mo na raw yan, no? Kasi kailangan mo ngayon maging wiser and stronger. Also, pag-aralan mo yung mga bagay na sitwasyon, no? And syempre, and focus to your idea to create, again, yung sarili mo. Ang sinasabi rin dito is, pagkakaroon ng contentong situation this time. Kumbaga, sa ngayon siguro is ibibigay niya pala sa'yo is being contento at saka magkaroon ka doon ng disiplina. Sinasabi dito, no? Siguro sa pera, disiplina, ganyan. Bili mo lang yung dapat bilhin, ganyan. O kaya, sinasabi dito na maging aware ka rin kasi sa pera mo. Sinasabi dito, you need to be aware also to your money, to yourself, ganyan. Sa nakikita ko dito, pag-aralan mo yung mga bagay-bagay na situation mo sa buhay mo, no? And you are smart person din. Tsaka aware ka rin daw, maging aware ka rin daw sa mga sasabihin mo, no? Sa nakikita ko dito. Motivation, no? Motivation and moving forward. Do your fashion, sinasabi rin dito. And also, transition and look to the future. Sa ngayon is, yung iba kung nakakaramdam ka ng medyo pagpagod, no? Sa nakikita ko ito, mag-relax ka rin. Yan. Ba't kaya sinasabi niya dito na be contented in what you have? Sabi niya dito, ni universe. Yun ang sabi niya. Marami bang nagrereklamo ng buhay nila this time? No? Dapat, we need to be thankful, no? Kay universe, kay Lord, na kung ano yung mga natatanggap nating blessing this time. Yun ang sabi niya. Kasi, the small thing na pagpapasalamat natin kay universe at kay Lord,
the more na happiness na natutuwa sila sa atin at the more blessing na ibibigay pa nila sa atin. Yung makakain lang tayo ng isang araw, dalawang beses sa isang araw, it's a blessing. Yung gigising tayo sa umaga, alam mo yun, yung gigising tayo na araw-araw, nagigising tayo, it's napaka-blessing na nun, di ba? Kaya, siguro kaya din, ganun din yung sinasabi niya. Siguro marami sa inyo, or marami nga, sa ating mga tao na masyadong hindi tayo kontento na, bakit Lord, bakit ganito, bakit palagi akong malas, bakit hindi nila ako naging maswerte, bakit palagi akong bigo sa pag-ibig. Hindi naman din, kasi doon nakikita yun di ba? Bakit? Hindi ba binigay ni Lord na may trabaho ka ngayon? Hindi ba binigay ni universe o ni Lord na may nakakain ka ngayon? Bakit kailangan nating i-point sa taas na, bakit ganito, bakit ganyan, masama ba akong tao, bakit parang puro malas ako, hindi ako naging swerte. Siguro, kaya ako rin nakita na sinabi niya na gano'n na, we need to be contented sa meron tayo sa ngayon. Sorry, universe, kung minsan nagiging masyado kaming need sa mga bagay na wala sa paligid namin. Na ibinibigay mo naman kahit hindi namin hilingin sa'yo. Sorry po. Sorry tuloy ako! Kasi ganun din ako dati. Well, ganun pa rin naman din ako ngayon, pero hindi na ganun tulad ng dati na masyadong madrama. Mas medyo nag-matured na rin kasi siguro nga karirid ko. 4 of Blades ang iyong overall energy. Bakit po? Ano po yan? Tapos na po to? Hindi pa daw Okay. Ang overall energy mo ngayon is you need to focus to yourself, no? Kailangan mo rin daw na mag-relax. Bigyan mo daw ng oras yung sarili mo, no? Alagaan mo yung sarili mo. It's time to meditate, to rejuvenate, ganyan. Take a rest, no? Sinasabi dito. And then also sinasabi rin dito, you need to take it action and trust to your intuition. Sinasabi dito, maraming mga unfinished business, maraming hindi mo na-achieve na successful this time, no? Kumbaga, you need to balance din kasi, no? Ang energy mo kasi ngayon is, yun nga, is yung, siguro nga, nawawalan ka na ng tiwala sa sarili mo, or sa isang tao, or nawawalan ka ng believe na sa sarili mo. And also din sa sinasabi dito, we need you na mag-trust ka nga sa intuition mo. No? Kailangan mo ngayon ng harmony and peace this time. No? Kung ano man yung mga bagay na hindi mo nakakamit this time is siguro in a divine timing ibibigay niya yun sa'yo. No? Tsaka also is iba dito, hindi ko alam kung magiging night shift kayo or kasi parang kukulangan ata kayo ng tulog o kulang kayo sa tulog. Medyo bumawi-bawi din, no? Sa nakita ko dito. Tsaka wag ka daw maging masyado emotional this time. Kasi ang nakita ko dito parang magiging emotional ka or may mga iisipin ka o palaisip ka lang talaga, no? Sa nakikita ko dito. Also, yung pagiging magastos, no? Hindi ko alam kung sino yung nagiging magastos or nakakakaroon or in a relationship is imbalance, ganyan, no? Tsaka ang nakikita ko dito is parang may mga siguro in the past na yun, parang may mga nagtalo. May mga pagtalo, hindi nagkaroon ng alita, hindi nagkasundo, may mga nagkakaroon ng salungatan, no, sa nakikita ko dito. Sa iba. And also is yung mga bigat na nararamdaman mo, yung paghahanap ng tamang direksyon sa buhay mo, yung hignap is talaga, no? Yung ganun nga is time to start a new beginning, no? Start to create, it's time to take action, and also start a new horizon sa buhay mo. Kasi maaring in the past, maraming mga sitwasyon na nagkaroon ng mga deep unhappiness sa buhay mo, no? May mga nag-backstab, ganyan, may mga sitwasyon, o maaring iba dito, baka mangyayari yun, no? Pero sa ko, it's a past. Baka may mga nagbabackstab sa'yo, nagkakaroon ng rock bottom, ganyan. And also, mag-relax ka rin daw. Kasi iba siguro sa inyo mananakit yung likod nyo, no? Sa nakikita ko dito.
Baka rin sa sobrang busy mo, ganyan, sa nakita ko dito. Basta mag-trust ka sa intuition mo. And also, ang sabi dito, may inabandonahan ka ba? Or someone's abandoned, no? Nakita ko dito. Maaring inabandonahan ka o nagkahiwalay kayo nitong taon na to. And also, maaring may namatay na rin in the past na malapit sa puso mo na maaring baka naiisip mo siya o baka naisip mo siya. No? May mga iniisip ka when it comes to your family this time, no? Sa nakikita ko dito. Parang minsan nandun ka sa, parang nakikita ko, parang mas gusto mo minsan siguro mag-isa, no? Parang nagte-take a pause ka eh. Ganyan. baka ano, need mo mag-meditate. O mahilig ka lang talaga mapag-isa. Na mahilig ka lang nakatingin ka lang sa labas, nakatingin ka lang sa moon, diba? Nakatingin ka lang sa paligid, nagmamatsyag ka lang. Siguro ganun lang yung ano mo, ganun yung relaxation mo, no? Arigato namaste, God bless.